Alam mo, isa sa mga pinakamahirap na bagay sa buhay ay ang matutong tumanggi. Lalo na kapag ang usapan ay tungkol sa barkada gastos. Laging may mga pagkakataon na parang ang saya-saya ng lahat, pero sa likod ng ngiti, nag-aalala ako sa aking bulsa. Kaya naman, nagdesisyon akong matutong magsabi ng hindi nagiging killjoy. Una, mahalaga ang pagiging tapat. Kapag may nag-anyaya sa akin na mag-outing o kumain sa mamahaling restaurant, sinasabi ko na lang na may mga ibang bagay akong kailangan pagtuunan ng pansin. Halimbawa, sana makasama pero may mga bayarin akong kailangan unahin. Sa ganitong paraan, naipapahayag ko ang aking sitwasyon nang hindi nagiging masama ang loob ng iba. Pangalawa, nag-aalok ako ng alternatibo. Kung may plano ang barkada na mag-dinner sa isang fancy restaurant, pwede kong imungkahi ang isang mas abot kayang lugar. Sinasabi ko, bakit hindi tayo mag-picnic sa park? Mas masaya pa at makakatipid tayo. Sa ganitong paraan, hindi lang ako tumatanggi, kundi nagiging bahagi pa rin ng saya. Minsan, nagiging masaya ang barkada kapag may mga simpleng aktibidad. Halimbawa, nag-oorganisa ako ng movie night sa bahay. Tinasabi ko, tara, magdala na lang tayo ng snacks at mag-movie marathon tayo. Sa ganitong paraan, nakakasama pa rin ako, pero hindi ako nag-aalala sa gastos. Mahalaga ring ipaalam sa kanila na hindi ako tumatanggi dahil ayaw ko sa kanila, kundi dahil sa mga responsibilidad ko. Sinasabi ko, gusto ko talagang makasama, pero kailangan ko ring isipin ang mga bagay na kailangan kong bayaran. Sa ganitong paraan, naiintindihan nila na may mga limitasyon ako. At kung may mga pagkakataon na talagang wala akong budget, okay lang na umamin. Sinasabi ko, pasensya na pero talagang tight ang budget ko ngayon. Madalas, makikita mo na may mga kaibigan na nakaka-relate sa sitwasyon mo. Minsan, sila pa ang mag-aalok na mag-splitting ng gastos o kaya'y maghahanap ng mas abot-kayang opsyon. Sa huli, ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng open communication sa barkada. Kapag naiintindihan nila ang iyong sitwasyon, mas madali para sa kanila na tanggapin ang iyong desisyon. Hindi mo kailangang maging killjoy para ipakita ang iyong mga limitasyon. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa gastos, kundi sa oras at saya na pinagsasaluhan. Kaya, huwag matakot na magsabi ng hindi at maging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga kaibigan.